Hi everyone! Good morning! Today's video, papakita ko naman sa inyo yung paano ko ginawa yung aking mga dress. Sa mga hindi nakakaalam po pala, nagtitinda din ako. So yung mga tinitinda ko, tinatahi ko lang siya. Hindi naman, kahit hindi ako professional na mananahi, so konting diskarte lang at syaga sa pagtahi, makakagawa ka ng mga bagay na gusto mo. So, samahan nyo ako, papakita ko sa inyo kung paano ko gagawin yung mga dress na binibenta ko. As usual, kukuha lang tayo ng damit na pwede nating gayahan. Ako kasi, gumagaya lang ako sa mga damit. Kasi, yung mga sukat-sukat, mahina ako doon. Kailangan bumili ako ng mga damit na gusto kong gayahan or yung damit ko na nagustuhan ko siya. So, yun yung mga ginagayahan ko. Since also ngayon sa mga online, yung mga branded printed, ito yung gagamitin ko. Cotton spandex. Pag naglalagay na tayo ng ating pattern, sisiguraduhin natin na yung stretch niya ay nasa fit ng body. Hindi siya pababa. Kundi, kung example, ganito, ito yung damit, so dapat yung stretch niya pa ganon. Hindi pa baba yung stretch. Kasi, for example, medyo maliit sa atin yung damit, kung stretch siya, so magkakasya pa rin. Diba? Pagpasensyaan nyo na po pala na nasa sahig po ako naglalatag ng aking tela. Wala po kasi talaga akong proper place para sa aking pagtatahi. Since nasa bahay lang. Hindi naman talaga siya business talaga na seryosuhan. Sideline lang po. Dahil kailangan nating kumita kahit sa bahay lang. Wala namang problema sa akin kung nasa sahig. Ako yung taong nakokontento ako kung anong meron. Hindi na ako naghahanap ng iba pa. Hindi kailangang maganda yung tabasan ko. Kailangan may misa ako. Okay na to sa sahig. At least, basta na ilalatag ko lang ng maayos ang aking tela, walang problema po. Kailangan makontento tayo kung anong meron. Darating din tayo sa mga bagay na magkakaroon tayo sa mga gusto natin. Pero sa ngayon, yan, makontento muna tayo. Ayan, na-fold ko na siya ng 4 na beses. So, ilalagay ko yung aking pattern kasi nakagawa na ako ng pattern since nagagawa na ako ng mga dress. Ito yung sa gitna. Ganito siya. Later, i-focus po po. Pagpasensya nyo na rin dahil wala pa po kasi akong cellphone na pang-edit talaga. So, tiyagaan lang. Darating din na tayo doon. So, tiyaga-tiyaga lang. Wala namang problema. Basta kaya, go. Ayan po, nailatag ko na siya. Ito yung sa gitna. Ito yung sa gilid. Ayan. Yan yung kilikili natin. Ito yung sa may balikat. Ito yung sa may leeg. Bakit may guhit dyan? Dahil magtatabas ako, di ba, fold ko to ng 4. So, 1, 2, 3, 4. Yung dalawa mamaya, tatabasan ko ng ganito pa. Dahil yung magiging harap natin. Ukaan ko ng unti dito. Para yun yung magiging harap natin. So, ayan. Iti-trace mo lang yung pattern mo para makagawa ka na ng shape ng
Tayo dito sa sa natira nating tela. Ito, yung mga natira doon sa gilid ng ating dress. Since pwede pa siya magamit, dito tayo kukuha ng ating manggas. Gagawa ko ng ating neckline. Since maliit lang siya. So, ito. Ito yung gagawin nating neckline. Tatabasin lang natin siya ng 1 inch. Tapos ito, yung natira, ito na yung gagawin nating manggas. Kailangan na natin siyang i-fold ng dalawa. Ayan. Dalawa. Kailangan nating siguraduhin pantay. Baliktarin natin baka maliit yung sa kabila. So, ayan, pwede pa. Ayan, pwede pa yung laki. Kasya pa yung manggas natin dito. Kunin natin yung pattern. Ito yung nasa top natin. Ito yung i-insert sa damit. Tapos ito yung kilikili. Dito, susot yung braso. So, dapat ilagay natin yung top ng ating manggas dito sa, yung ganito siya. Hindi sa ganito. Okay? Yan, ito kasi yan. Hindi sa ganyan. Dahil mahihiwalay-hiwalay yung ating manggas. Ayan, ayusin natin. Kailangan meron siyang space dito para sa pagtupi ng ating manggas mamaya. Papantay ko lang dahil hindi pala siya pantay. Mahirapan tayo mamaya, baka hindi pantay ang ating manggas. So, papantayin ko lang. Yan, babawas ko yung excess. Tapos, kakat ko dito. Dahil magkadikit yung dalawang manggas, kailangan natin kakat sa gitna. Ayan. Gagawa na tayo ng dalawang pang manggas. Lagay muna natin dyan. Tanggalin natin yung ating pattern. Ayan. Bubuka natin to. Yung dress, diba? Dalawa siya. Kukunin natin yung isang side. Dahil yun yung magiging sa likod natin. Gagawa natin ng kunting tabas yung sa harap dahil dapat medyo malaki yung hiwa sa harap, yung sa bandang dibdib dahil para hindi tayo masakal. Ito siya. Kailangan lang natin ipantay ng mabuti. Laging ipantay ng maayos dahil masisira na ang ating damit pag di siya maayos. So, ito yung nagawa ko. Ayan. Gagawin ko lang. Yan. Tatap ko siya dito. Lagyan natin ng pin para hindi gumalaw. Yan. Pin. Ganito yung magiging kilalbasan niya. Ayan. Ganyan siya. So, tatabasin natin yan. Dito, tatabasin natin. Yan, pag ano. Ito, nandito na tayo sa ating makina. Tatahiin na natin. Unahin natin pagtahi yung sa ating balikat. Yan. Wait lang.
kailangan natin siyang pantayin mabuti. Ito, wrong side. Ayan, pantay na siya. Sadahan na natin dito. Kailangan siguraduhin natin maayos. Kabilang side naman. Tapos isunod natin yung gilid. Ito yung gilid ng ating damit. Ayan, tapos ko na siya doon sa ano. Kailangan nating ulitin dito sa ating aging machine. Para hindi siya ganun-ganun kadaling bumuka. Pagkatapos i-connect na natin yung kailangan tupian pa pala muna natin yung sa manggas bago i-connect. Kailangan natin tupian muna yung manggas bago natin i-connect. Ayan, ganito lang. Fold lang natin ang 2 beses para maging ganito siya. Tapos, tatahian natin. Yan. Ayan na, tahian ko na yung 2 manggas. Pagkatapos nito, kailangan nating i-connect na yung, ganyan natin. Tatahian natin dito para sa kilki. Papantay muna natin bago papasadahan. Kailangan siguraduhin pantay na pantay para wala tayong problema mamaya pag-connect. Ayan. So, papasadahan natin ulit doon sa ating overlock at pwede na natin siyang i-connect. Ayan, i-connect na po natin siya. Ito yung sa gilid ng damit, diba? Ayan, ito. So, siguraduhin natin, itong tahi din ng damit, ay ng manggas, dapat dito, papantay mo siyang mabuti. Ayan. Ito yung sa, so, kailangan magkatapat siya. Tapos, ito pala yung ating neckline na idugtong ko na siya. So, sabay natin i-connect para isahan nating pasadahan mamaya dun sa overlock. Ayan, tapos ko nang maiki-connect yung sa neckline at sa manggas. Papasadahan na natin. Ayan, unahin natin pagpasada yung dito sa ating neckline. Kailangan banatin natin siya. Baba natin para hindi maglayla yung ating neckline. Sa pagsukat pa lang ng neckline dapat naka-fit na siya. Kailangan siyang banatin. May iba kasing neckline na laylay. Susunod natin i-connect yung ating sa manggas. Dudugtong natin Ayan, natapos ko na po siya. Babalik na rin natin.
tingnan natin ang ating ginawa. Aray. Ayan, damit na. Papakita ko po sa inyo ng maayos yung ating ginawa. Wait, papakita ko po ulit. Ayan na po yung ating ginawa. Ayan. Diba? Medyo ano lang yung kulay dahil sa ilaw. Ayan. Yan, lapitan nyo. O, diba? Yan yung ginawa natin. Yan. Ayan na po siya. O, diba? Hello, ayan na po yung ating finished product. So, hanggang sa susunod po, please keep on watching, like, share, and subscribe. Thank you. Bye-bye.